Time Part 2. Bago natin ituloy ang kwento, ipakilala muna natin ang mga bida sa kwentong ito. Itago na lang natin sa pangalang Mr. P, si X at Miss G naman ang aking BFF. Graduating na si Mr. P ng high school at ako naman ay nasa third year high school. Noon na niya akong makita sa quadrangle ng school namin. Nagpa-practice sila ng graduation noon at kami naman ay papuntang kantin. Nakita ni Mr. P na kasama ko si Miss G kaya nung pag-uwi niya ng hapon, kinausap niya si Miss G at tinanong agad ang pangalan ko. Magkapit-bahay at magkababata sila ni Mr. P at si Miss G naman. Na love at first sight daw sa akin at gusto akong ligawan pero medyo mahiyain kaya nagpapatulong siya kay Miss G lumipas ang graduation niya. At ang bakasyon, iniisip pa rin niya kung paano ako makakausap. Fourth year high school na ako at siya naman ay naghahanap na rin ng work. At gumagawa pa din nga mga diskarte sa pagpapadala ng sulat sa akin. Medyo kinikilig ako kasi may itsura din naman kahit papano si Mr. P. Moreno. Medyo singkit ang mata at sakto lang naman ang height. Kaya nung nagpadala siya ng sulat sa akin ay sumagot din naman ako. Dahil creative akong tao, gumawa ako ng personal notebook na kung saan doon kami magsusulatan. Panghapon ang klase ko that time kaya ang naging setup ay si Miss G ang tagahatid ng notebook kay Mr. P at si Miss G ang tagahatid ng notebook kay Mr. P at si Miss G ang tagahatid ng notebook kay Mr. P tapos naman ibabalik ni Mr. P kay Miss G yung notebook pag nakapag-reply na siya sa sulat ko. May mga pagkakataong nagyayaya ang mga barkada namin para gumala. Hindi siya madalas makasama dahil focus siyang maghanap ng trabaho. Yung notebook na sinusulatan namin ay parang may buhay. Doon kasi kami nagsumulang iparamdam ang pagkakataon, pagmamahal ng bawat isa. Doon nagsimula ang mga kilig at saya. At pagkontento sa naging sitwasyon namin. Doon din nagsimula ang mga pangarap at mga plano namin. Kahit sulatan lang nakukuha pa rin namin minsan mag-away. Strict kasi ang mga magulang ko. Kaya hindi ako pwedeng lumabas nang hindi kasama isa sa mga kapatid ko. Kaya pag pumupunta ako minsan sa bahay ni Miss G ay saglit na saglit lang. Talaga, may isang beses panggang napadaan ako sa bahay nila Mr. P, at nagpay practice siya ng gitara. Rinig na rinig ko na pina-practice niya yung theme song naming Crazy for You. Kahit morena ako ay halatang nagbablush ako sa kilig. Nigkakantsawan na ang mga tropa niya. Lumipas ang mga ilang buwan at naging okay kami. Naging okay ang status namin at kampante sa bawat isa. Nakapagsasabi na rin kami ng mga hinayang sa buhay at mga problema. Pinakamabigat kong problema ay wala akong birth certificate that time. Yes, tama po. Hindi naka-register ang birth certificate ko. Kaya kahit graduate na ako ng high school ay hirap pa rin akong makahanap ng maayos na trabaho. Tanging pagiging tendera sa palengke lang o kaya taga-alaga ng bata ang mga nagiging trabaho ko. Kaya nung nakatanggap si Mr. P ng sulat ko tungkol dyan ay agad siyang nagplano para sa future namin. Kaya nung natanggap si Mr. P sa factory ay agad niyang sinabi yung plano niya sa kikitain niya. Gusto niya daw akong tulungan upang ipalate register ang birth certificate ko. Kumapit ako sa ganong pack ako niya. Alam ko kasing siya lang ang pag-asa ko that time. Alam kong hindi siya mangangako ng ganong bagay kung hindi niya tuto pa rin. Mas madali kasi ang opportunity na magkaroon ako ng work kung magkakaroon ako ng birth certificate dahil yun talaga ang unang dokumentong hinahanap sa pag-a-apply ng trabaho.
At siguro kung makakapaghanap ako ng maayos na trabaho ay mas madali kasi. Hindi kong matutulungan ang mga magulang ko in terms of financial. Kaya walang ibang inatupag si Mr. P kundi ang magtrabaho ng maayos para makapag-ipon siya para sa amin. Sobrang inaalagaan niya yung trabaho niya na kahit day off niya ay hindi niya ito tinay-take as day off kundi pinapasukan niya pa rin. Panay ba rin ang OT niya halos araw-araw para mas mabilis siyang makaipon. Alam kasi namin na medyo malaki ang kakailangan ng pera sa late registration ng birth certificate ko. Comment down below para sa part 3.